Yari tayo mga kalapatids, isa na nga lang yung ating isinampa, na-smash pa. Nag-uulan at smashan. Mukhang hindi na tayo uuwian. Time check mga kalapatids, 8:13 ng umaga. Ang bilis na binabagtas ng ating mga alaga ngayon ay nasa 1,000 speed. Alright? Samantala, pinakawalan sila kanina dun sa may Concepcion Tarlac ng 654. 654! 654! Ibig! Ayan po, ready na po kayo yan. Abangan nyo po, mabilis na po ito. Concepcion na to, wala na sa Manila, Bulacan. Maganda yung panahon dun. Pero dito sa Metro Manila, mga kalapatids, ayan, kanina pa yung madaling araw. Kanina nga, naghatid tayo ng mga bata sa eskwela. Ganyan na yung panahon. At ngayon, ayan, ang kulimlim pa rin at palakas na ng palakas yung ulan. Samahan ninyo ako mag-abang sa episode na ito mga kalapatids. Tignan natin kung uuwian pa ba tayo ng ating nag-iisang ibon na yon. Kung tatagos siya sa ganitong klaseng panahon, or dito na matatapos yung ating karir ay yung North Derby Race 2025. Habang naghihintay tayo sa ating alaga, kung uuwian pa tayo, ay kunin na natin itong tubig na ito, papalitan natin ito ng electrolytes, pansalubong sa ating munting kaibigan kung sakaling uuwi pa dito sa ating kulungan. Ito na yung electrolytes na ipapainom natin sa ating ibon. Ayan, kulay dilaw. At ito, kanina may dumadaan ditong grupo ng napakaraming ibon. Malamang yan yung mga ibon ng ating mga kalapatids na papauwi sa kanilang flock or kulungan. So yun sa atin, hindi pa natin namamataan. Lumakas na naman kasi mga kalapatids yung bagsak ng ulan. First time ng ating ibon na lumipad sa ganitong klaseng panahon. Kapit lang tayo at magtiwala mga kalapatids sa kakayahan at magagawa ng ating nag-iisang ibon na iyon. Habang nag-aantay tayo mga kalapatids, naalala ko yung katanungan ng ating kalapatids na kanubi. Ano daw yung pwedeng gawin sa mga inakay para hindi bugbugin pagka nilagay dito sa loob ng ating pliers loop? Kasi pagka nasa pliers loop yan, makakasama niyan yung mga old birds o yung mga matatagal ng ibon na nasa loob ng pliers loop. So ano daw yung pwedeng gawin? Gaya ng dati, bago tayo magbigay ng idea, disclaimer lang, hindi tayo eksperto, hindi tayo veterano, at lalong hindi tayo henyo sa ginagawang pag-aalaga. Ang sa atin lang ay base sa ating karanasan at mga natutunan na meron din namang positibong resulta sa ginagawa natin pag-aalaga. Okay? So ang ginagawa ko, pagka nagwalay ako ng mga inakay or hiniwalay ko na sila sa mga magulang nila, sa mga breeders, nilalagay ko sila sa isang separate na lugar kung saan hindi naman sila mabubugbog ng mga mas matatandang kalapate or mas matatandang ibon sa kanila. So dito sa lugar ko, kita nyo naman, wala naman akong ano dito, wala akong space dito. Ginagawa ko, dito ko sila nilalagay para nag-viewing sila at hinaharangan ko na lang to ng screen dito. Kagaya ng mga nakita nyo sa mga nakaraan nating episode, may harang na screen dito para hindi sila mapuntahan dyan ng mga old birds natin at pwede silang tukain. Yung isang ibon natin noon ay nakalimutan ko siyang lagyan ng harang dito. Nilagay natin siya dito sa ating pliers loop. Medyo malaki na rin siya, siguro mahigit 1 month na siya noon. Pero binugbog pa rin siya at pagbalik natin nakita natin talagang duguan yung ulo at buti na lang naisalba natin. So nilalagyan ko dito ng harang. Mga bagong walay, wala pang kakayahan yan talaga na pagtanggol yung kanilang sarili. O kaya naman, kung meron kang separate na cage, dun mo muna sila ilagay. At mas maganda yung cage na yun, ilagay mo dun sa makakapag-viewing sila ng maayos. May 360 access na kanilang makikita yung paligid. Alright? Then ang ginagawa ko para masanay sila dun sa mga old birds na nasa pliers loop ko. Kapag magpapatuka ako, tinatanggal ko dito yung yung screen. So pag nagpatuka ako dito o kaya dito, makikipag-agawan yung ating mga young birds. So makikipagbalyahan yon. So unti-unti silang nasasanay makisalamuha dun sa mga old birds natin. At yung mga old birds naman, to-tolerate nila yon kasi mga inakay yun at talagang gutom na gutom. Tino-tolerate naman nila yon. Hindi naman nila basta-basta binubugbog. So sa ganung pamamaraan, unti-unti silang nagkakaroon ng interaction, unti-unti silang nasasanay sa isa't isa. At kapag nakita kong buo na yung pakpak at nakakapitik-pitik na yung ating ibon, may kakayahan na siyang umiwas at ipagtanggol yung kanyang sarili. So yun, sa ako sila pinagsasama. Pero pagka inakay, bagong
bagong inakay mga kalapatids na kanubi, huwag nyo isasama ng direkta sa mga old birds nyo. Mabubugbog at mabubugbog yun, baka mapahamak pa. Okay, time check tayo. 8:33. Wala pa rin yung ating ibon. Update tayo mga kalapatids. 8:44 ng umaga. At ito, inuwian tayo 2 minuto bago yung cut off. Dito siya dumiretso mga kalapatids dahil pinupuntahan niya tong tatay niya na mukhang nagkakamabutihan sila. Ayan, last 2 minutes tong ating alaga. Pinapasok ko na mga kalapatids dito sa ating flyers lock. Mga ibon na kasama niya dito sa ating flyers lock ay pinalipad ko muna para makapagsolo at hindi maabala itong ating munting alaga. Patuloy kong i-recover to mga kalapatids para sa mga susunod na liparan maihanda natin itong ating munting kaibigan. Okay? So yan muna ang update dito sa ating munting tambayan. Maraming salamat sa pakikitambay at pakikipagkwentuhan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan, nakapupulutan ng mga ideya at kaalaman. Ingat kayo sa araw na ito mga kalapatids. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam!